Okay, hello po. Itong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat sa inyo ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Chris Dominis. Okay, sabi ni Chris Dominis, "Good day po, kabayan. Bumili ako ng bala ng 38 Special. Full metal jacket daw yun. At nakabili rin ako ng bala na hindi matulis. Wad cutter siguro ito or semi wad cutter. Okay, ang dulo, hindi matulis ang dulo ng 38 Special din. Alin sa dalawa ang madalas makasira ng baril? Baka major load po ang nabili ko. Salamat po sa sagot." So, ang nabili niya ay isang matulis na full metal jacket at saka hindi matulis. Okay, ito. So, bago ko sagutin yan, kung alin ang madalas makasira dyan ay babati muna ako sa inyo ng isang mapagpalang araw, lalo tigit sa ating mga OFW. Mag-ingat po tayo. Mag-ingat tayo sa ating mga trabaho. Iwasan tayo ay maaksidente at panatiling malusog ang ating pangatawan. Mahirap na tayong magkasakit. Okay, ayan, at congratulations sa ating lahat. Tayo ay 444 na mga subscribers na. Ayan, at gusto kong pasalamatan ang ating mga silent viewers at yung mga bago pa sa aking YouTube channel. Wag po ninyo akong hanapin sa Pilipinas sapagkat ako'y 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay consultant. Okay, at maraming salamat dun sa mga silent viewers natin na hindi nag-skip ng ads. Tayo po ay isang charity vlogger na may 6 na estudyante na tinutulungan sa kanilang pag-aaral, mga anak po na single parent. At nagpapasalamat ako doon sa ating mga sponsor na nagbigay ng sa kanila ng pagmamahal, na nagbigay sa ating GCash number. Okay, si JC Alfonso Official, tinatanong ating GCash number. Ito na lang, didikit ko na lang dito. Merap maglagay sa screen, ako marunong. Okay, ayan. At yung mga gusto pang magpadala ng pagmamahal sa ating mga 6 na mga estudyante, maraming salamat po sa inyo. At shout out do sa ating mga sponsor, kay Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas, kay Architect Arnela Salvador, na kaibigan kong architect dito sa Kuwait, kay Boy Umay, kay Jubil Plato ng Riyadh, Saudi Arabia, at ngayon din sa aking kaibigan dito sa Kuwait, si Umbet ng Kia Motors Kuwait, at sa kanyang mga tropa, shout out kay Yasin, kay Apollo, shout out din kay Anna May, kay Mary Grace, at shout out din kay Rodora. Ayan, at bibigyan na natin ng katugunan ito. Alam ko may mga kanya-kanya tayong experience. So welcome naman yung inyong mga comment dito. Kung ano man ang comment ninyo, tatanggapin natin yan dahil yan ay mga experience ninyo. Dahil iba rin naman ang experience ko at iba naman ang experience ninyo. Kamukha nung comment, nung video ko na nakakasira ba ng bala ang anang magazine, ang laging puno ang magazine. Ayan. Pagdating po sa dami ng ipinuputok dito, papakita ko lang sa inyo yung deliveries ng bala namin ay container, 2 container yan. Puro bala yan, ayan pa yung isa. Kaya tatlong container yan. Hindi po kami dito, kaya ang experience ko dito pagdating sa baril ay hindi na matatawaran, masasabi ko sa inyo sa pagyayabang. Katunayan, itong isang modelo ng mga tambak ng baril na ito, ayan, at saka magazine na yan. Isang modelo lang yan. Puro ginagawa ko yan. Meron pa doon sa taas na yon. At meron pang ginagawa ko dito sa table ko na ito. So ayan ang experience ko. Kaya ako nag-ano ko sa inyo, nagbabahagi ko sa inyo ng experience. Kaya yung mga nagsabi na hindi daw man nasisira kung
ang mga magazine. Yan po mga baril na yan ay failure to feed ang problema. At nung sinuri ko ang mga magazine, ay nasa spring po ng magazine. Itong mga magazine na ito. Kasi, yung mga baril na yan, ito, para hindi na sila magbala sa kinabukasan, pinupuno na nila ng bala yan. So bilang ako ay consultant, pinagbawal ko na pagdadali na sa armory ang mga magazine, wala nang bala, empty. Huwag patutulugin na may mga bala. Yan ang dahil nga nung tinisting ko ang kaya failure to feed, bumabatangal ay dahil sa bala. So ayan, dahil sa magazine. So dito naman sa ating problema, alin ba ang nakakasira? Kamukha nito. Ayan, bakit ito nagkaganito? Bakit yan nagkaganyan? 38. Bakit nagkaganyan yan? May bala kami na ganito. Baka yung nabili mong bala ay ganito, wad cutter. Ito ang kanyang head. Ayan head. Yan ay lead. Lead yan. So, ito yung metal jacket. Kaya ito, ipinahinto ko ng pag-order nito. Ito nang pinapa-order ko. Bakit kanyo? Na pag may mga kaso na na-discover namin na pagka hindi ito nalinisan ng maghapon, kumikipot itong kaya ito nagkaganito, kumipot itong barrel dahil dumidikit yung lead. So, putok ng putok. Dumidikit yung lead. Makipot na itong barrel. Ito ang nangyari sa barrel na. Yan, ang nangyari nag-crack. Ito. So, inihinto ko na, hindi ko na, pinaubos na namin yung ganitong bala namin. At ang order ko, every 100 set kasi ang isang set ng bala dito ay 15 piraso, 15 bala. Pagkada bili mo ng bala isang set, 9 KD ata ang alam ko, 15. So pag nakasampung customer na, dadalhin na sa cleaning room at palilinisan na. Hanggang sa maubos na yung mga bala na namin na ganito, wad cutter, ayan. At meron din naman bala na ganito. Hindi na rin ako nagpa-order ng ganito na lead ito, hindi man full metal jacket. So ang pina-order ko na puro ganito na. Full metal jacket dahil yung ibang mga baril namin na full metal jacket hindi nagkakamero ng lead sa loob ng baril. Kaya mapapansin niyo na ang baril ay laging ganyan. Umiitim dahil sa fumes o dun sa burning powder. Umiitim lang pero walang lead. So kaya ako'y gumawa rin ng videos kung paano ang pagtanggal ng lead. At hindi ko rin pinagagamitan ng steel brass ang bore. Dahil kung ito ay lagi mong binabras ng steel brass, ay madaling malusbor din. Madali namang malusbor. Kaya ang pinapagamit kong panlinis, nylon, at saka meron kaming pantanggal, tinuruan ko sila pagtanggal ng lead. So ayan, at may videos naman ako nun paano magtanggal ng lead. Kaya ina-advise ko palagi na sa inyo na manood ng mga luma kong videos kasi nandoon nga. So ayan, ako naman ay experience ko ito. Pero kung may experience kayo, i-share din ninyo. Kung ang experience ninyo ay nakakasira ito ng barrel, mag-share kayo. Dahil dapat may prueba kayo. Ako may prueba ako. May prueba ako. Kamukha nung nag-comment na pumutok daw yung baril nung nag-clear ng bala dahil tumama daw
tumama daw sa primer yung ejector. Anong probe mo? Paano kung yun ay hang fire? Ang hang fire po, yung pagkalabit mo hindi agad pumutok. Hang fire yun. May mga hang fire na tao doon. Pag open mo'y pumutok. Tapos magkakamiron ka ngayon ng ng teorya na kaya pumutok yun ay tinamaan ito ng primer. Anong prueba mo na tumama dito yung primer? May CCTV ba sa loob ng baril? Samantalang ang dami namin ditong karanasan. Dahil nga sa dami ng bala namin dito, hindi daan siguro ang bala ang pinuputok namin sa isang araw. Minsan libo pa kamo ang Friday Kung makikita ninyong customer sa labas nakapila. Kaya nga pag ako ay gumagawa ng videos, lagi akong may prueba, hindi yung sinabi lang kasi sa husgado hearsay yun Wala kang prueba. So ito ang prueba namin. Ito ang prueba namin at ito ang prueba ko. Ang nakasira dito itong bala na ito. Itong bala na ito nakasira dito. Dahil nung ito ay sinuri ko ay halos yung ito ay bumara na yung ito. Kaya nilinis ko na lang yan kaya pinalinis ko na lang yan. Pero ang nakalagay diyan ay ito ang nakalagay diyan. Kumipot na yung At nung sinuri ko rin yung ibang mga baril ay talagang binibilang ko yung mga customer na pagka naka-100 bala na may lead na kumapit dito. Dahil kaya kumakapit ang lead, umiinit ang lalo kung sunod-sunod ang putok. Pag mainit na ang baril, unang putok hindi pa kakapit ang lead. Ang problema pag uminit na ang baril, kumakapit na ang lead. Pag mainit na yung baril, yung halos hindi mo nahawakan, sunod-sunod ang customer. Sunod-sunod. Walang tigil yan. Mainit na yung baril. Kumakapit na ngayon yung lead dahil mainit na nga yung baril. Dahil ang lead ay low melting point. Ang lead. Samantalang itong metal jacket, itong tanso, madulas ito Kaya mapapansin ninyo yung mga bushing, puro tanso ang mga bushing. Kung kayo ay mekaniko, kung kayo ay machinist, alam ninyo yan na ang mga bushing na ginagamit ay puro tanso. Kaya nga ito ay full metal jacket. Ang ibig sabihin, jacket lang yan. Pero ang loob niyan ay lead rin, tingga din yan. So kaya yung tingga ay binalutan ng ginakitan. Kaya nga jacket Ginakitan ng hindi naman ito purong tanso. Jacket lang yan. Para hindi kumapit yung para hindi kumapit yung lead. Nilagyan nila ng jacket na tanso. Yung iba naman ay nakalimutan ko ng isa. May isa pa nakalimutan ko na. May isa pang klase ng head ginagamit ng mga shooter. Makalimutan ako, hindi ko nailista. So ayan, yan ay experience. Kaya ang sinishare ko lagi sa inyo ay experience. Hindi ako nanguhula lang. At minsan, pag ako ay duda rin sa aking experience, nag-aano din ako ng nagre-research din ako. Pero ito, hindi ko na kailangang i-research dahil kahit nung ako shooter pa, puro ganito ang ginagamit namin dahil matipid. May panggawa pa nga ako ng head May dye, yung mold. Panggawa nito, pang moldy. So ayan, at sana may natutunan kayo at mag-comment din kayo at i-share din ninyo kung anong experience ninyo. Yung experience ninyo sa
ang masasabi ko lang doon sa nag-share ng experience ay hindi mo naman siguro pinuputok ng libo-libo yung baril mo kaya mo nasasabi ng ganun. Pero kung ang baril mo ay pinuputok mo dito ng kamukha namin na libo-libo. Ayan, kung titingnan mo yung mga baril namin, ang gaganda pa mga bago pa. Mga wala pang gasgas. Ganyan kadami ang mga baril na dumadaan sa akin. Lahat ng troubleshoot sa akin dumadaan. Hindi naman sa pagyayabang sa inyo. Yung mga minor, hindi ko ginagawa yan. Yung lahat ng mga troubleshoot, yung hindi malaman kung ano ang sira. Kamukha nito. Hindi nila malaman kung anong sira. Failure to feed. Babatangal. So ayan, at awa naman ng Diyos, hindi naman ako binibitawan ng kumpanya dahil hindi sa pagyabang sa inyo, problem solving tayo. Okay, at sana marami pa kayong matutunan at baka mas magaling na kayo sa akin dahil lahat ng alam ko tinuturo ko na sa inyo, pero yung alam naman ninyo hindi ninyo tinuturo sa akin. Kaya mag-message din kayo, mag-share din kayo ng sa ating comment section. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating YouTube channel. Please like and share. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless us all.